Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Happy New Year! Happy New Year! Parang natamlay ang iba. Happy New Year! Happy New Year! Dapat may nagbitan matanong tayo sa isang bagong taon. Mabili na ba ng prutas ng lahat? Mabili na ba ng prutas sa wala? Ay, nakukaan na yan. Taon-taon, palagi tayong may mga pamahiin at pinaniniwalaan na maging swerte ang susunod na taon kung tayo may bilog-bilog. Kaya kailangan yung ilang bilog ba na prutas ang kailangan niya? 12. 12? 13? 12 para kayo. Para saan? Gawin ng 13 para sobra. Para pampa-akit ng swerte. Tapos may bigas, diba? Kailangan ng bigas. May kwartang na lobot-lobot. Wala lagay-lagay itlog. May nakapaglagay pang itlog. Para sa pag-swerte mo. Marami tayong pinaniniwala, kailangan yung lagayan ng bigas ay puno. Para buong kaon puno. Lagayan ng asin. Asukal, may kape. At higit sa lahat, kailangan may handa. Para sa pagpasok ng taon, mararamdaman agad yung kasagadaan ng buhay. Tapos kailangan mag-ingay. Magpuputok para tanggal yung bad spirit. Para magandang bad spirit, para matanggal yung malas. Marami tayong mga practices, marami tayong mga pamahiin, at marami tayong mga pinaniniwalaan. Kung paano ba swertehin, di ba? Swertehin sa pagdating ng taon. Minsan may pagkalog pa. Para tumangkalaw. Mababa ang pansyon. Marami tayong mga pinaniniwala na sa tingin natin makakapagdala ng swerte sa ating mga tahanan. Pero kung naniniwala kayo sa swerte, dapat maniwala din kayo sa blessings. Ano ba gusto ninyo? Good luck o God bless? Ayun na rin yung swerte. Kasi pag sinabing God bless, parang isurable. Pero pag good luck, parang 50-50. Sa Ebanghelyo ipinahayag sa atin ng Panginoon, sabi niya, kung kayo ipagpalain ng amang nasa langit, kailangan lamang kayong gumawa ng mabuti. Kaya nga sa paunang talata ng ating Ebanghelyo, sinabi niya na darating ang anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel at luklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahon iyon, natitipon sa harapan ang lahat ng tao, sila pagpupulpugar niya tulad ng ginawa ng pastor. Tapos may sinabi siya sa talata 34. At sasabihin ng hari sa mga nasaganan, halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Haligaw kayo, mga pinagpala, yung binibless ng aking Ama. Kung marinig kayo, yung mga binibless ng aking Ama. Bakit tinawag ng hari yung pinagpala? Bakit sinabi ng hari na halik kayo, mga binibless ng aking Ama? Mga pinagpala ng aking Ama. Bakit tinawag niyang pinagpala yung mga nasa kanan? Mga pinagpala. Sapagkat sinabi niya, nung ako'y nagutom, inyo ang pinakain. Kayong mga pinagpala. Nung ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Nung ako'y walang damit, inyo akong pinara. Nung ako'y nagkasakit, inyo akong dinalaw.
Nung ako'y naging dayuhan, inyo akong pinatuloy. At nung ako'y nabilanggo, inyo akong pinuntahan. At sumagot ang mga matuwing Panginoon, kailan po namin ito ginawa. Noong ginawa ninyo ito sa pinakahamang ninyong kapatid. So sa pahayag nito, ipinakita ng Panginoon na yung kanyang mga tinawag na pinagpala, sila yung mga taong gumawa ng mabuti. Sila yung mga taong tumulong. Sila yung mga taong nagbigay sa kanilang kapwa ng pangangailangan, sa kanilang kapwa na nangangailangan. Sila yung mga nagpainom. Sa nahol, nagpainom. Sila yung nagpainom sa rinig ng Diyos nung ako'y naubos. Sila yung mga nagpakain doon sa kanilang kapwa nung nagugutom. Sa madaling sabi, sila yung mga gumawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, dapat nating maunawaan na sa pahayag na ito, ipinakita ng Panginoon na ang pagpapala at kasaganaan ng buhay ay dumarating kung ikaw ay gumawa ng mabuti. Ang biyaya ng Diyos ay dadaloy kung ikaw ay gumagawa ng mabuti. Amen. Amen. Kaya kung nagnanais tayo ng kaginhawaan sa susunod na taon, dapat yung mga masamang bagay, masamang ugali, baguhin na natin. Sapagkat siguradong yun ang magdadala ng kamalasan sa buhay. Kaya, kung gusto ninyong pagpalain ng Diyos, gumawa lang ng mabuti. Kaya mga kapatid, huwag na natin iasa yung kasaganaan ng buhay doon sa mga bilog-bilog. Ano po, huwag na natin iasa doon sa mga iba't ibang uri ng pamahiin. Hindi na ba gauso na yung patubuan? Parang laos na ano. Marami bang sumerte doon sa patubuan? Ha? Marami bang sumerte sa patubuan na nag-stipliran ng pera? Ngayon kaya nga nagataka ko, kada taon-taon ay nagbabago-bago ng style. Ang natawag natin na prosperity decoration, nagbabago-bago. Siguro, naisip na, hindi naman effective, kaya abaguhin. Pag-mister, dito effective na karang taon. Ay mga kapatid, ay hindi natin iasa doon sa swerte. Kundi ang sabi ng Diyos, gumawa ka ng mabuti, yun lang. Kaya, kung masama pa rin yung ugali, huwag ka umasa ng pagpapala ng Diyos. Kaya sa pagdiriwang natin sa bagong taon, ay kahit huwag na tayong maglagay ng mga pinaniniwalaan natin. Kaya kung gusto natin ng pagbabago, baguhin natin yung ating ugali. Sapagkat ang biyaya ay nagsisimula yan sa ating sarili. Kaya sa pagbabago ng taon, baguhin natin yung mindset natin, baguhin natin yung ating pag-uugali. Lalo na yung mga ugali hindi maganda. Kasi maliwanag sa pinahayag sa atin ng ating Panginoon na hindi Kanya pagpalain hanggat mayroong kasamaan dyan sa iyong pagkatao. Amen. Amen. Kaya kung gusto natin i-bless tayo ng Lord, bigyan natin siya ng rason para i-bless tayo. Kaya nga ito yung nangyayari sa ating Panginoon at sa mga taong sinawag niya, na halik kayong mga pinagpala ng aking Ama, come to me, to those who are blessed by my Father. Kasi may rason ang Amang nasa langit na dapat silang i-bless. Kasi may ginawa silang mabuti. Ganun lang mga kapatid. Kaya sa pagbabago ito, sa pagbabago ng tao, dapat magkaroon din nawa ng pagbabago tungo sa kabutihan ng ating sarili. Sapagkat kung walang pagbabago, taon lang ang nagbago ng number, pero yung pagbabago ng buhay ay wala. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin mapuspos tayo ng kabutihan. Pagsikapan natin na makagawa tayo ng mabuti sapagkat ang pundasyon ng pagpapala ay nasa sa atin.
Kaya nga ito yung sabi ng sulat aklat sa Deuteronomio, Kabanata 20, talata 2. Ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. Kaya nga sabi dito, ang pagpapala ay ibibigay sa iyo ng Diyos at darating sa iyo ang biyaya ng Panginoon kung susundin mo ang tinig ng Diyos, kung isabuhay mo ang kanyang kalooban. Ano yung kalooban ng Diyos? Ang gumawa ng mabuti. Kaya nga hindi tayo naaabot ng blessings dahil walang kabutihan sa buhay natin. Kaya hindi dumadaloy ang biyaya at awa ng Diyos sapagkat wala siyang nakikitang kabutihan at rasyon para tayo ay pagpalain. Kaya mga kapatid, sa ating paniniwala, dapat isama natin yung Diyos. Kaya nga, taon-taon humihingi tayo ng blessings, Lord, sana mas magaan, sana mas maginhawa, sana mas abundance yung susunod na taon. Pero yun nga, paano idadalhin ng Diyos ang blessings nung papasok pa lang ang taon, lasing na. Di na nga, nagsimpa, nalasing pa. Tapos nahingi ka ng blessings. So, paano tayo asertihin? Swerte yung nagsinda. Kumita. Kaya ito pa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 6, talata 7 hanggang 8. Maglingkod kayo ng masaya. Ang kalooban na parang masaya, ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat ninuman na maging malaya man o maging alin. Gagantimpalaan ng Panginoon ang sinuman. Maglingkod ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo maglingkod. Ibig sabihin, maglingkod tayo sa Diyos upang gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Ano yung sabi ng ating Panginoon? Kapag gumawa kayo ng mabuti, ang sabi ng Diyos, sa akin ninyo ito ginawa. Kung maglingkod tayo sa ating kapwa, tayo manambahan, manampalataya, at gumawa ng mabuti, tayo'y gagantimpalaan ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon, yun yung blessings na ibibigay sa atin. Patuloy tayong gumawa ng mabuti. Sapagkat useless yung ating pinaniniwalaan. Tapos, bawal pang bawasan yung handa hanggat walang alas 12. Kaya kahimatayin ka na sa gutom. Kasi malas daw. Mahimatay ka na sa gutom. Bawal pa bawasan yung grams kasi amalasin buong taon. Maraming hindi tayong pinaniniwalaan. Ngunit isang bagay lang ang hihilig sa atin. Kung gusto mo ng pagpapala, kung gusto mo blessings, gumawa ka ng mabuti. Tumulong ka, magbigay ka, maglingkod ka sa Diyos. Yun lang. Walang bayan yun. Lagi pang may blessings. I think sa ikalawang sulat ni San Pablo sa Taga-Corinto, Kabanata 6, talata 8. Magawa ng Diyos na pasaganain sa inyo ang bawat biyaya. Magagawa ng Diyos na pasaganain sa inyo ang bawat biyaya. Ibig sabihin, kaya kayong pasaganain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan at sumagana kayo sa bawat mabubuting gawa. Ulitin ko. Upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo. Ibig sabihin, sa lahat ng estado ng buhay natin, magkakaroon kayo ng kasapatan. Ibig sabihin, sapat na biyaya, sapat sa pangangailangan, at sapat sa lahat ng pangangailangan natin sa araw-araw na buhay. At hindi lang yun. At sabi pa niya, at sumagana kayo
sa bawat mabuting gawa. Ibig sabihin, sumagana saan? Sa bawat paggawa ng mabuti. Magagawa ng Diyos na pasaganain sa inyong bawat buhay. Sa kabila ng paggawa natin ng mabuti. Maging sapat ang lahat ng bagay, maging sapat para sa pangangailangan, at hindi lang yun, kundi magkaroon pa ng kasaganaan sa buhay natin upang makagawa tayo at makatulong tayo sa ating kapwa. Kaya sa pahayag na ito, ipinapaalala ng Diyos, ulitin ko, bigyan natin siya ng rason para tayo kanyang i-bless. Amen. Simple lang, ganun lang. Hindi yung maraming pa tayong gagawin. Kaya tuloy yung swerte yung nagabinda ng prutas. Amen. Yung nakikita mo ngayon. Kaya na nga yung kasama ko ni Miss, mabili daw ng prutas sa bayan at wala na daw panglalay. Ito wag na. Hindi daw pwede. Namahan ko. Pagdating sa bahay, kinain naman ni Aba. Ay, si mapayag na hindi bigyan. Eh, mamaya pang alas 12 bawasan. Ay, wala na. Kinain na. Ay, di kumain na rin ako. Ama palogi. Maubos na. Kaya, mga kapatid, sa pamamagitan ng gawa, doon papatayan ng Diyos kung dapat ba ilapat yung biyaya. Sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa ating kapwa, doon titingnan ng Diyos. Ito ba ay karapat dapat i-bless o hindi? Ang batayan ng Panginoon ay nasa ating sarili. Ang batayan ng Diyos nasa ating pagkatao. Kaya kahit gaano man karaming handa mo ngayong gabi, gaano man karaming putas ang nakalagay sa iyong mesa, ang titignan pa rin ng Diyos kung ano yung laman ng puso mo. Amen. Hindi yung laman ng lamisa, hindi yung laman ng kaldero, hindi laman ng kapelera. Hindi laman ng kapelera ang tinitingnan ng Diyos. Kundi ang laman ng puso mo. Kung ano ba yung inihain mo sa iyong kapwa. Amen. Amen. Kasi kung babatayan lang ng Diyos sa paramihan ng handa, ang lugi. Ang lugi ako, walang handa. May kanin na ako dyan sa ibig may noodles. Ang lugi ako. Kaya ang titingnan ng Diyos yung laman ng puso mo. Kung paano ba ilalapat yung blessings na tatanggapin mo sa loob ng isang taon. Kaya mga kapatid, sa gabi ito, sana'y magbukas din yung ating kaisipan na ang blessings ay lalaloy sa bawat paggawa natin ng mabuti. Kaya sa taong ito, simulan din natin ang maging mabuting tao. Sa taong ito, simulan din natin ang mabubuting bagay. Sa taong ito, sisimulan din natin ang paggawa ng kabutihan. Bawas-bawasan natin yung pagiging mainggitin, pagiging chismosa, yung marites. Kasi hindi talaga kayo i-release ng Diyos kung marites pa rin kayo. Kung marites kayo 2024, sana wag na sa 2025. Kung mainggitin kayo sa 2024, sana wag na sa 2025. Kung mainitin ang inyong ulo sa 2024, huwag na sana sa 2025. Kung bungangira kayo sa 2024, huwag na sana sa 2025. Kung maglalasing kayo sa 2024, bawas-bawasin. Para palaging may blessing sa Lord. Simulan natin sa paggawa ng mabuti sa pagpasok ng bagong taon. Para may bagong pag-asa, may bagong blessing. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang sinasampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng nakikita at di nakikita.
Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, bukong anak ng Diyos na mula sa mga kaguban ng simulang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, ipinilikha sa isa sa pagka-Diyos na Ama. Sa pamamagitan niya nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanaog siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Maria Birhen na diling tao. Ipinako sa krus sa nakalang sa ating sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at tinipid, at muling nabuhay sa tatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. At muling darating na mawalang-hati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niwalwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesyang iisa, banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagkatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, maka Diyos ng kamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkaratang Iglesia. Sa pagtatapos ng taon, purihin at pasalamatan natin ang Diyos para sa maraming biyayang ibinuhos niya sa atin, lalo na ang handog niyang anak na si Jesus. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Ama, pagpalain at pagsanggalang mo kami. Ulitin po natin. Ama, pagpalain at pagsanggalang mo kami. Ang simbahan naway patuloy na iparangal ang magalang hatid ng pagdating ni Jesus na aming tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga pinuno at nanunungkulan sa pamahalaan, naway ituring ang salita ng Diyos bilang patayan at hikain ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa pamamagitan ng ating banal na huwarang pamumuhay, maihatid naman natin ang liwanag ni Jesus sa mga taong ang buhay ay pinadilig ng kasalanan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga may sakit na may makita ang pag-asa ng panunumbalik ng kanilang kalusugan at ganap na paggaling sa pagdating ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa liwanag ng kalwalhatian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Sa katahimikan, dalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong buhay. Nawa ay matalikuran namin ang kasalanan at sa pagsalubong namin sa isa pang taon, puspusin mo kami ng liwanag, pag-asa at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu tayong lahat ay isang katawan ng kaibinyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon laging nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you, peace. Buong kagalakan yandog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan dahil magdala ng alay at pumaroon sa kanyang. Siya po ang Thank you.